Good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong sitas upang talakayin at bigyan ng buhay para sa oras na ito. Ang una pong aralin, ayon po sa Ebanghelyo ng Apostol San Mateo, sa Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 42. Sabi dito, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tama. Ano pong ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon? Dumating po siya sa ilalim ng kautusan. Dumating siya, meron ng mga itinalaga, mga eskribas, mga parisiyo. At sa pagtupad sa kautusan, meron saserdote. Pero, yung pamamalakad po nila, hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi sinasabi, hain at handog ay hindi ka nalugod, subalit isang katawan ang inihanda mo. Sa magkatuwid, ang ating dakilang Panginoon nakahanda ang kanyang sarili. Yung pagparito niya, hindi para makipagkasundo sa mga eskribas at sa mga parisiyo, hindi para kaibalanin ang mga saserdote, kundi ang ibinibigay niya tabak sa makatuwid ang salita ng Diyos. Sapagkat meron yung pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos, pero hindi po nila ibinibigay yung pinaka-tunay na kahulugan ng mensahe ng Ebanghelyo. Pinipilipit po nila. At hindi nila sinasabi ang totoo. Ipinapasan sa mga tao ang mga kautusan, pero di kahit minsan ang kanilang mga dulo ng daliri ay hindi nila maisagawa ang mga kautusan. Kaya po yung pagparito ng ating dakilang Panginoon, hindi para kaibiganin ng mga eskribas o parisiyo mga saserdote na dinatnan niya, kundi upang ang Ebanghelyo mismo ang maitanim sa puso ng mga taong nasa ilalim ng pamumuno ng mga eskribas at parisiyo. Kaya sabi niya, sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang ginang babae. Kung mapapansin natin, naparito ba si Kristo? Simbolo para pag-away-awayin ang isang pamilya? Hindi po. Kundi kapag pumasok na sa taingan ng bawat isa sa atin ang pakikinig ng Ebanghelyo, magkakaroon ng pagkakaiba-ibang unawa at pananaw ayon sa pagkakaintindi ng Ebanghelyo. Kumbaga, sa isang sandahan, merong anak na lalaki, anak na babae, magulang, bilang lalaki, bilang babae. Dahil sa pamantayan ng unawa, ng pakikinig ng Ebanghelyo, magkakaroon po sila ng iba-ibang interpretasyon at hindi sila maaaring pagkasunduin. Yan po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ito po. Kasi hindi po lahat sa loob ng isang sambahayan pwedeng ma-convert, pwedeng sumunod kay Kristo, pwedeng magpasakop sa Ebanghelyo. Meron din po dyan pasaway. Lalo-lalo na yung may
mataas na pamantayan sa kanyang sarili, yung tinatawag na pride, ego. Kung ayaw makinig ng Ebanghelyo, at ang iba naman nakikinig ng Ebanghelyo, hindi po talaga sila magkakasundo. Ang iba magsisimba, ang iba hindi. Kumbaga, sa isang layunin, hindi pare-parehas magpapasakop sa Diyos. Ano ang sabi niya? Ang umibig sa kanyang ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ba ka sinasabi, honor your father and mother. Igalang ang iyong ama at ina. Ang sabi, igalang lang. Pero, kung ang pag-ibig natin sa magulang higit kisa sa ating dakilang Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Karapat-dapat tayo doon sa magulang natin. Kung ang turing natin sa kapatid, mas lamang siya kaysa sa turing sa ating dakilang Panginoon, hindi rin tayo karapat-dapat sa Kanya. Halimbawa, may okasyon tuwing Sabado, araw ng gampanin, may birthdayhan, mas priority natin yung handaan kaysa sa pagsamba, ibig sabihin niyan, hindi tayo karapat-dapat sa ating dakilang Panginoon. Kasi mas lamang yung tingin natin doon sa ating kapatid kaysa sa pagkasakop at makinig ng Ebanghelyo sa simbahan. Hindi po ba lahat ng iyan ay sinabi ng ating dakilang Panginoon nangyayari noon hanggang ngayon, paulit-ulit at pabalik-balik. Kaya nung sabi niya, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano po itong krus na ito? Ito po yung responsibilidad. Ito yung obligasyon. Ito yung ibinibigay sa ating mga katungkulan. Mga pasanin. Kasama na yan ang pagdadala ng pamilya para lang mahikayat natin silang makabalik sa Diyos. O kaya madalhan natin sila ng tinatawag na salita ng Diyos at tayo yung magiging gaan na madala natin sila sa simbahan para dumako at makinig din na naman ng Ebanghelyo. Kagaya ng ginagawa natin. Kaya normal lang po yung mga pasanin. Nandiyan dumarating, hindi nagkakasundo sa pamilya, dahil araw na naman ang pagsamba, priority na naman ang lunduyan, tapos walang pagkain sa pamilya. Yan yung ginawa sa ibang araw. Tapos isasabay mo kayo ng araw ng pagsamba sa magtatrabaho. Hindi po ba? Ang hindi nagpapasan o ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawala ito. Ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Dito po, binubuksan ang ating pag-iisip. Kung halimbawa, ang palagi natin iisipin ang pagiging makasarili. Nagagawin natin priority ang ating sarili, magiging useless lahat ang ating mga pag-iingat, ang ating pinag-ipunan. Pero kung ginagawa natin ang lahat ng bagay, kasama ng pagsunod ayon sa kanyang kalooban, sa makatuwid, hindi nasusunod ang sarili nating kalooban. Darating ang panahon sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, meron tayong regalo sa Kanya. Dahil ginawa natin siyang priority ng ating buhay at hindi ang ating sarili. Ganyan po dapat ang maging isipan ng bawat isang sumusunod kay Kristo. Handang ialay ang kanyang sarili, handang magsakripisyo, alang-alang sa pagsunod sa Kanya at pagpapasakop sa Kanya. Let thy will be done. Sayang yung kapapanalangin natin ng Ama namin. Mangyari ang iyong kalooban, pero
sinasambit natin pag-araw ng Sabado, nangyari ba ang kanyang kalooban? Na huwag pabayaan ang pagkakatipon tapos nasasayahan? Hindi po ba? Para natin nilalapastanan ang panalangin natin mangyari ang iyong kalooban. Kasi ang nasusunod, sarili po natin kalooban. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ngayon po, kung mapapansin natin, tayo ay binigyan ng kalayaan para ipangaral ang salita ng Diyos. Pwedeng direct, gagamit ka ng versikulo o sitas, at tatalakayin mismo ng harapan, bitbit mo yung Biblia o banal na kasulatan na pinapaliwanag sa kanya. Pwede rin yung direct. Pupunan ka lang ng mensahe, pero hindi mo naman sinabi yung verse. Pero, gusto mong tulungan ang iyong kapwa. Kaya masasabi natin, indirect. Yung sinugo, kung sino man ang, saan man siya napunta, ang tumanggap sa kanya, si Kristo mismo ang tinatanggap. Sapagkat, sinugo po siya. Pero kung halimbawa, hindi tayo bigyan ng pagkakataon patuloyin, hindi naman tayo ang in-ignore. Hindi tayo yung nabaliwala, o napawalang halaga, o napahiya, kundi si Kristo ang pinahiya nila. Sapagkat meron tayong karapatan na makarating sa lugar na yun dahil kasama tayo sa sinugo ni Kristo. At maliban pa doon, tinanggap na yung sinugo, siyempre, kasama na yung pagtanggap kay Kristo at pati na rin sa kanyang Ama, nabubuo po yung tunay na halaga ng pagpapasakop sa Diyos. Ano ba sabi dito? Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. Ibig sabihin, kung ang pagtanggap lang dahil sa propeta, dahil sa isang tao, ang ganti dahil mismo doon din sa tao. Ganon din sa isang matuwid. Sa makatid, yung ibabalik sa aking kagantihan, ayon lang sa voluntad, ayon sa kalooban noong propeta, noong matuwid. Pero iba po ang sinugo. Kasi pag sinugo, meron siyang authority. Meron kapangyarihang ibinigay sa kanyang balikat para gawin ang isang bagay. Hindi katulad ng tao na sinugo lang, sarili niya lang kalooban kaya siya naparoon. Pero ang pagkasugo, merong dikta, merong utos na sinusunod, kaya po niya, kaya siya nandiyan sa harapan natin, nakikipagtalastasan at nakikiusap sa atin, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito ang maganda. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito, ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalan alagad katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Ano po ang dapat natin gawin? Kinakailangan gumawa tayo ng mabuti na hindi natin tinitingnan ang kanyang kalagayan kung ano. Kaaway man yan, kaibigan man yan, ang mahalaga, meron tayong ginawang mabuti sa ating kapwa. Kasi po, automatiko, meron din niyang balik sa gumawa niya. Sa ibang pamamaraan. Hindi ibig sabihin, kaaway natin, pinainom natin ng malamig na tubig, ibabalik ba sa atin? Hindi po. Iba naman tao ang susubuin para may ganti ka. Ganyan po ang pahalaga ang Diyos sa bawat tao na
sumusunod sa lahat ng mensahe o ebanghelyo na ipinangangaral mula sa banal na kasulatan. Kaya i-apply lang natin ang ating napakinggan. At palawapin natin ang ating unawa at pagsikapan natin na unawain din natin ang ating kapwa. At ibigin natin sila sapagkat nilikha din sila ng Diyos ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkakamukha lang po tayo, kaya magmahalan po tayo. Siguro po, nandito na lang. Pag-ibagin natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, kaingan at pagkatiwala natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo at isang mapagpalang araw sa bawat isa.